Ang God Valley Incident, kung saan naganap ang napakatinding laban sa gitna ng Rox crew na pinangungunahan nitong si Rox D. Sebek at sa alyansa naman ng Roger Pirates ni Roger at ng Hero of the Marines na si Garp. Dito nila napabagsak at napatigil sa kanyang paglalakbay at sa kanyang mga ambisyon si Rox D. Sebek. Pero ang natatanging bagay lang na alam natin dito is that may naganap ditong napakatinding paglalaban. Pero mataas ang tsansa na ang God Valley Incident, ang mga palarong yon na isinasagawa ng mga Celestial Dragons ay pinlano talaga ni Imu para mag-gather, maipon ang may mga Will of D at para tapusin at patayin sila. Especially ang pinakakinatatakutan na pirata way back din sa era na yon na si Rox D. Sebek. At nagawa niya yon sa pamamagitan ng pagke-create, paglalagay ng isang pain na nasa loob ng isa sa 6 na mga treasure box na magsisilbing ang premyo nga sa ginanap na palaro ng mga Celestial Dragons. Yun ay walang iba kung hindi ang Devil Fruit na mataas ang tsansa na ginagamit ni Rox way back then na ang Yami Yami no Mi o ang Dark Dark Fruit na hawak-hawak ngayon ng kanyang anak na si Blackbeard. Nakita natin na nung unang i-infiltrate nitong si Sebek, nitong si Rox, ang loob ng Chamber of Flowers na kung saan ay natagpuan niya si Imu at si Gunko, hindi niya ito nilabanan dahil in-acknowledge niya at tinanggap niya agad na hindi niya pa ito ka-level. There is no way para mapatay, matalo at ma-overthrow niya itong si Imu para maging siya na ang King of the World. Ibig sabihin malayo ang gap of powers and most especially, immortal itong si Imu na unlike ng ibang mga Gorosei, ng ibang mga Holy Knights, most likely hindi ito matatalo at mapapatay simple sa paggamit lamang ng Conqueror's Haki na dahilan kung bakit kahit napakalakas nga ng haki ni Joy Boy ay hindi siya nagwagi. Pero despite that, hindi sumuko itong si Sebek at sinabi niya pa na babalikan niya si Imu na nangangahulugan, nahahanap siya ng paraan. Nahahanap siya ng way para matalo si Imu at ang kanyang immortality na hindi niya pa tinataglay sa pagkakataon na yon. At ang pinakaunang papasok sa isip natin ay walang iba kung hindi ang Yami Yami no Mi, ang Dark Dark Fruit na hawak ngayon ni Blackbeard. As you can see, nagkaroon ng napakaraming mga explanations na ang Yami Yami no Mi daw ang pinakamalakas na Devil Fruit. Of course, that is not confirmed and napaka-arguable nun dahil napakaraming mga malalakas din naman na Devil Fruit tulad na lamang ng Hito Hito no Mi model Nika nitong si Luffy. Pero tulad nga ng nabanggit ko sa inyo guys, ang dahilan kung bakit napakalakas ng Yami Yami no Mi ng Dark Dark Fruit is ang ability nito na inullify ang ibang mga Devil Fruit. Mawawala ng kwentang Devil Fruit mo kapag katapat mo ang isang user ng Yami Yami no Mi. And although another thing, hindi pa rin ito confirmed kung gumagamit ba ng isang Devil Fruit itong si Imu o nanggaling siya mismo sa Abyss. Pero kung i-assume natin na merong Devil Fruit abilities talaga itong si Imu, maaring naisip nitong si Sebek na ang paraan para patayin ito ay ang inalify ang kanyang Devil Fruit. Mawala ang kanyang immortality at saka siya papatay ni Sebek. Maa-achieve niya yon sa paggamit ng Yami Yami no Mi na dahilan kung bakit naging goal ni Sebek na makamit, makuha ang Devil Fruit na yon na ang magsisilbing counter ang kahinaan nitong si Imu. At hindi lamang yon, nagagawa din itong i-pull, higupin ang mga user ng mga Devil Fruit na para bang hinihila sila ng isang black hole. Sa pamamagitan nito, I think this is one of the keys, isa sa mga dahilan kung bakit nagagawa niyang kunin ang Devil Fruit ng ibang mga users na pinapatay niya. Tulad na lamang ni Whitebeard. Dahil nabanggit naman guys na after mamatay ng isang user ng Devil Fruit, hindi yun basta-basta na lamang lalabas sa katawan ng vessel ng kumain nito. Kung hindi, after nun, magre-reborn nito, mag-a-appear itong muli malapit sa area na kung saan namatay ang user. Mare-reborn nito at magma-manifest sa isang object na nagre-resemble ng isang fruit at doon matatagpuan ang Devil Fruit na yon. Pero nakita natin na after niyang patayin si Whitebeard, nakuha niya ang Gura Gura no Mi. Nagagamit niya na ang Gura Gura no Mi na dapat ay hindi niya makukuha sa katawan ni Whitebeard. Kung iisipin, dahil nga sa pulling effect, sa gravitational effect ng Yami Yami no Mi na nagagawa nitong hatakin ng mga users ng Devil Fruit, it might be the same mechanism na nagagawa niyang ikulong ang spirit ng Devil Fruit at makuha yun para sa kanya. Isang dahilan kung bakit nagawa niyang ma-pull off ang pagkuha ng Gura Gura no Mi sa hindi pa natin alam na paraan.
Isa din ito sa magiging rason kung bakit itong pwedeng targetin na devil fruit nitong si Sebek. Kapag nakuha niyang Yami Yami no Mi at kung merong devil fruit ang current leader ng buong mundo na itong si Imu, mangangahulugan lang yon na makukuha din niya ang devil fruit ni Imu at matutupad ang kanyang ambisyon, ang kanyang pangarap na ang maging king of the world, na ipinangako niya pa nga kay Harald na at some point i-achieve niya daw talaga. Ngayon, konting trivia guys. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit ninakaw ni Whitebeard ang Yami Yami no Mi mula sa isa sa mga commander ni Whitebeard na si Touch? Knowing na isa yung napakalaking krimen at talagang pag-iinitan siya ng mga crew members nitong si Whitebeard. Isa lang ang rason dyan. Alam niya kung gaano kalakas ang Yami Yami no Mi. At siya pa mismo ang nag-explain nun dito kay Ace nang habulin siya nito. Paano yung nalaman ni Whitebeard? Na hindi nalalaman ng iba pang mga crew members ng Whitebeard crew. Isa lang din ang sagot dyan. Nasa loob ng katawan niya si Sebek. Kaya alam niyang tungkol sa bagay na yon dahil yun din ang target ng kanyang tatay sa kanyang previous ambitions, sa kanyang previous life bago siya lumipat sa katawan ni Blackbeard. Now this trivia will support one of our previous videos na tumatalakay tungkol sa kung paano babawian, kung paano babalikan at gagantihan nitong si Sebek, itong si Imu sa pamamagitan ng katawan nitong si Blackbeard na ang kanyang anak. Ilalagay ko sa comment section ang link sa video na yon bago pa makopya ng iba pang mga content creators. Ngayon, anong connection nun sa ginanap na God Valley incident? Nakita natin sa previous chapters na ginagamit nga nitong si Imu ang saber, ang sandata ni Sebek para hiwain ang mga wanted posters ng iilang mga nasa new generation ngayon. Ang dalawang mga gods, itong si Poseidon, mas kilala natin sa pangalan na Shirahoshi, na ang isa sa mga ancient weapons. At ito namang si Luffy na ang current sun god Nika. At ang isa pa ay itong si Blackbeard na kung iisipin, ano bang espesyal kay Blackbeard? Wala naman 'di ba? Kundi dahil alam nitong si Imu na anak siya nitong si Sebek. At sa kanya ngayon ang pinakakinatatakutan niyang devil fruit na ang Yami Yami no Mi dahil napakalakas nito at isa ito sa magsisilbing countermeasure para sa kanya. Kaya mula sa mga impormasyon na ito, paano nga ba nabuo ang God Valley incident? Alam natin guys na sa God Valley, merong mga rewards, ang 6 na mga chest. Na dahil nga sa tulong nitong si Genie, alam natin kung ano ang dalawang laman nun, ang dalawang napakadayang devil fruit. Na ang devil fruit nitong si Kaido na nagbibigay ng ability na mag-transform sa user sa isang mythical Azure Dragon. At ang isa naman ay ang devil fruit na nakain ni Kuma, ang Popo fruit na napaka-OP din naman. As for the other, hindi pa yun na-confirm, pero alam naman natin na mga devil fruit din yun or baka mga ancient na napakadayang weapons. Maaring dito din nakuha nitong si Dragon ang devil fruit niya na hindi pa confirmed guys, pero mataas talagang tsansa na yun ay ang fruit ng Rain God. Sa loob ng natitira pang 3 mga chest na yon, nando doon ang Yami Yami no Mi. Yun ang target nitong si Sebek kaya pumunta sila sa God Valley kung bakit nangyari ang napakatinding laban doon kontra dito kila Garp at kila Roger. Pero ano ang connection doon ni Imu? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo guys, alam ni Imu na yun ang counter sa kanya kaya gumawa siya ng paraan. Nag-devise siya ng isang plan kung paano pababagsakin at tatalunin itong si Sebek bago niya ma-acquire ang kapangyarihan na yun na rival at potentially pwedeng tumalot magpabagsak sa kanya. Ginawa niyang pain ang Yami Yami no Mi sa God Valley incident bilang isa sa mga premyo habang iniipon doon ang pinakamalalakas na mga warriors. Tulad na lamang ni Garp, ni Figarland Garling, ni Roger at ng marami pang iba na pwedeng pinagtulong-tulungan talaga actually itong si Sebek para lamang mapatumba siya. By this way, hindi na makakamit nitong si Sebek ang kapangyarihan na kailangan niyang makamit para talunin pa itong si Imu. Hindi na kailangan pang labanan ni Imu si Sebek at ilagay sa risk ang kanyang buhay. Bago pa man lamang makuha nitong si Sebek ang Yami Yami no Mi, tinalo na siya nitong si Garp at nitong si Roger. Potentially, kasama dito si Figarland Garling at isa siya sa mga naging key para matalo si Sebek. Na para bang hindi talaga insidente, hindi aksidente ang nangyaring laban sa God Valley incident. Lahat yun ay pinlano ni Imu. Hindi yun laban, patas na laban sa gitna ng dalawang magkaibang panig. Kung hindi, isa yung paraan para pabagsakin ang pinakamalakas, ang pinakakinatatakutan na pirata sa panahon na yun.
Then after that, hindi na natin narinig pa ang kahit na anong kwento tungkol sa kung anong nangyari kay Sebek. Pero uulitin ko, there was no confirmation na namatay si Sebek sa nangyaring God Valley incident na yon. So kung nakasurvive si Sebek, ano na ang susunod na mga nangyari at bakit wala pa siya ngayon sa kwento? We already have an explanation para sa topic na yan, along with the very analysis din sa binabanggit ko kanina na kung paano nakarating si Sebek sa katawan ng kanyang anak na si Blackbeard, na ang explanation din kung bakit marami itong personalities. Kung bakit naging posible para dito kay Marshall D. Teach na magkaroon ng dalawang devil fruit at the very same time. Siya nga pala guys, wala nang chapter break para sa next week, kaya by this Tuesday ay marirelease na natin ang spoilers para sa One Piece chapter 1156. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring yun ang bell button para automatic man-notify kayo pag-release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon para palagi kayong updated kapag may bago tayong announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece videos. Maraming salamat. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.